Hi, Yusek. Good morning po. Ma'am, can we confirm when did VP Sara apply for the travel grant for Europe? Sa ating binigay na ulat or report, April 14 ang kanyang pag-apply or pag-request for travel authority. Her recent statement says it's a last-minute approval, and critics are saying po na the Office of the President intentionally approved it hours before her supposed departure. Ano pong opinion? Ganyan ba ang gusto niyang palabasin? Ang Vice Presidente, ayon naman po sa records, ay nakakatanggap po ng dokumento para sa travel authority niya a day before her intended vacation. So, hindi naman po siya tinanggihan. Wala pa sa record na kapag siya'y nag-request ng pagbabakasyon or personal trip ng mahabang araw or mahaba na panahon na siya'y tinanggihan. So, para sabihin na last minute resolution or decision to, hindi po ganon. Dahil yun po palagi, normally, nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng travel authority a day before. And Yusek, sabi rin po ni VP Duterte, she's appealing for confidentiality to secure her, for security purposes daw po. Ano pong masasabi ng palasyo dito? Siya po ay isang public servant. Hindi po siya pribado. Hindi po maitatago ang mga bagay-bagay na nais niyang itago. May mga bagay na dapat nalalaman ng publiko dahil siya ay isang public servant. Katulad nga po nito, sa gitna ng krisis sa Middle East, sa gitna ng mga bilyones na issue na napapaloob ngayon sa Vice Presidente at sa kanyang asawa. Kung kayo ang tatanungin, kung kayo ang Vice Presidente, nararapat ba na magbakasyon? Kung yan po ang nais niya na magbakasyon at mag-world tour, ibigay ang hilig. Considering na wala naman siyang ilbo, wala rin naman na precautionary whole departure order. So, yun lamang po. Follow-up question, Mads Moratillo, Net25. Hi ma'am, related lang po sa question ni Ivy. Usually ma'am, gano'ng katagal po bago binibigay yung travel authority? I mean yung duration like 1 week or 2 weeks after the application? Normally po mga 5 working days inaayos. At pagka ang Vice Presidente naman ang humihiling, hindi naman yan tinatanggihan. So, hindi po siya dapat issue. So, ang issue na lang dito, sabi nga natin, we expedite the travel request, no? We usually expedite the processing of the travel request. What matters most now, no? Bakit nagbago ang isipan ni Pangulo or rather ni dating ni Vice Presidente? What made her change her mind is the 6.7 billion question. Thank you ma'am. Sunod po na tanong, Rafi Ayang, Daily Tribune. Ma'am, follow-up lang dun sa travel authority. Ma'am, yung mga travel request na yan, since sinasabi niya naman po na namamasyal lang ang Vice President, wala po bang kakayahan ng Presidente na? Hindi ko naman sinabi na mamasyal. Sinabi ko nagbabakasyon, personal trip. Wala po bang kakayahan ng Presidente na questionin ang Vice Presidente na, oops, teka, parang nagbabakasyon ka na nga lang. Sabi nga natin, ibigay ang hilig ng walang ligalig. Tapos ma'am, nabanggit niyo po yung bilyon-bilyon. Ano po yung reaksyon ng palasyo dito sa pagkakatuklas nga nung bilyon-bilyong transaksyon sa joint bank account ng mag-amang Duterte na isiniwalat ng AMLAC? Hindi ito bago. Hindi ito bago na nadinig natin. So, walang reaksyon ang Pangulo, walang reaksyon ang palasyo. Mas maganda pong malaman natin kung ano ba ang reaksyon ng Vice Presidente dahil nabunyag itong bilyon-bilyon transaksyon na nakita sa kanyang mga bank accounts. At hindi pa rin po humaharap ang Vice Presidente. Ano po ang mensahe niyo sa kanya para harapin ang Ako magbe-mensahe? Ako talaga. palasyo? Unang-una,
hindi kailangan bigyan ng mensahe ang Vice Presidente. Una-una, malaki na po siya. Pangalawa, Vice Presidente po siya. Public servant siya. So, sabi niya, isinusulong niya ang accountability and transparency. Siya po ang dapat na makaalam kung anong dapat niyang gawin, kung paano ito ipapaliwanag sa taong bayan. So, di niya po kailangan ng anumang mensahe mula sa palasyo. Sunod po na tanong, Samuel Medinilla, Business Mirror. Ay, good afternoon, ma'am. Magpa-follow up lang po kami. Kung may update na po kaya dun sa proposed ng DA na price cap, executive order for imposing a price cap on imported rice po. Sa ngayon, Sam, wala pa po tayo maibibigay na update at yan po ay nakalatag pa lamang. Pero kapag mayroon na po, especially sa iyo, Sam, ibibigay ko kaagad ang resulta. Tapos magpa-follow up lang rin po ako, ma'am, dun sa yung na-mention ni President Marcos nung press con niya nung April 13 na instructing DA and the Tariff Commission to lower tariff sa mga imported na pagkain po. Actually, kinakausap pa po si DA Secretary patungkol po dyan. At muli, ibibigay ko po ang pinaka-update dahil sa ngayon po ay wala pa po talaga tayo maibibigay na update patungkol dyan. Thank you po, ma'am. Sunod po na tanong, Let Narciso, DZRH. Yusek, bago po yung tanong ko, may quick follow-up lang din ako doon sa Travel Authority. Sabi niyo po, a day before, ibinibigay kay VP Sara yung Travel Authority niya. Sa ibang opisyal po ba, ganoon din? Yes, normally. Hindi naman ganun kadali. Yung tanong ko po, Yusek, nasa level 19 na po yung flight fuel surcharge for April 16 to 30 na inaasahang magpapataas ng pamasahe sa eroplano. Aside from reduction of passenger service and airport navigation charges, what are the other measures being considered to address impact of oil prices to air transportation? Yes, oo, medyo issue po yan, no? Pero kinausap po natin mismo ang DOE at ito po ang kanilang sinabi, and I quote, "No existing government subsidy on aviation fuel and the allowable aviation fuel surcharge is set by the Civil Aeronautics Board, not by airlines themselves." So, yun lang po muna ang kanilang mensahe. At may nauna na rin pong pahayag si Presidente, yung sinasabi niyang distinct possibility ang flight groundings. And recently, may statement po ang International Air Transport Association that jet fuel shortage may likely hit the aviation industry by June. Pinaghahanda na rin po ba natin ito? May mga instruction ba si Presidente? At kumusta po ang ating jet fuel supply? Lagi naman po na inuulat sa Pangulo ito at lahat po ng paraan ay ginagawa po para po hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo sa atin. Yan din po ang naiulat noon na maaaring maging resulta yan dahil sa kinakaharap nating krisis dito sa Middle East. Salamat po. Sunod na tanong, Christian Yusores, DZMM. Hi, Yusek. Quick follow-up lang din po doon sa Travel Authority ni VP Sara kasi may mga nabahala po nung naanunsyong na-grant yung kanyang Travel Authority saying na baka flight risk siya at baka hindi na raw po umuwi ng Pilipinas. Pero given nga po na hindi naman niya itinuloy yung biyahe, pero should she try ulit na mag-apply ng panibago, is the palace open to grant her again a Travel Authority? Hindi naman po natin pipigilan ang Vice Presidente sa kanyang paglalakbay. At maliban lamang siguro kung merong ILBO or merong precautionary whole departure order, tingnan din natin kung ano ang kanyang magiging reaksyon kapag siya ay na-issuehan ng ganyan. Thank you, ma'am. Yung question ko po talaga is about asking an update or details po doon sa naging meeting ni President last Tuesday sa preparation sa ASEAN Summit. What can you give us an update po? Opo, according po sa ating National Organizing Committee Chair, si ES Ralph Recto, nag-report siya at nag-update po siya sa Pangulo at all systems go po. So handa po tayo. One quick follow-up lang, ma'am. Kanina po nabanggit ni Cebu Governor Baricuato sa press briefing sa Cebu na may ilang mga meetings na po na canceled na face-to-face na magiging online na po in May. Given, because of part of the austerity measures, given that situation po ba, possible pa rin po bang matuloy yung Leaders Summit in May ng face-to-face in Cebu or magiging online na rin po?
tignan po natin. Hindi pa po ako nabigyan ng update patungkol po dyan kung ano magiging sistema ng pag-meet. Siguro po pagka natanong ko maya-maya, bibigay ko po yung update sa inyo.